Alphabetical Colegio de Misterio, 9 Mysteries, Divine Government Program Incorporated. Magandang araw po Pilipinas at sa buong mundo. Sa lahat ng mga world leader sa iba't ibang bansa. Para sa inyong kaalaman, ang lahat ng aking sasabihin ay nagmula mismo sa banal na espiritu. Ang Diyos Espiritu 28 litra ay nagsalita at gusto niyang ipaabot sa ating lahat ng mga babala kung ano ang darating sa sanlibutan. Kung patuloy ang pamumuno ng local government sa bawat bansa, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Ang lahat ng aking sasabihin ay walang labis at walang kulang po. Si Divine Master o Divine Words ay nagsalita na 28 litra alpabito. Kanyang inutos na panahon na para mabuksan ang nakabultahing kayamanan o World Bank Federal Reserve dahil may malaking krisis na darating sa buong mundo. At ito ay hinihintay sa lahat ng mga reliyon, sa lahat ng mga grupo, sa lahat ng mga kapisanan, lalong-lalo na sa Pilipinas at sa buong mundo, na ang tunay na nagmamay-ari nito ay nasa Pilipinas na. At mismo ang banal na espiritu ay nagsasabi kung ano ang mangyayari sa susunod pang mga buwan o taon man. Sa loob ng 2 taon, ano kaya ang mangyayari? So, kailangan natin ang The Great Reset para sa pagbabago, bagong kaalaman at bagong pamunuan sa Divine Government, Diyos Espiritu. Ito ang perpektong pamunuan ng Diyos Espiritu dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung ito ay mabuksan na, ay makahari na ang Diyos at maligtas tayong lahat sa kahirapan at sa kamatay sa araw-araw, virus na nakakamatay at marami pang iba. New World Order na maupo na ang Divine Government. May itinalaga siya at may pinagkatiwalaan ng banal na espiritu, ipinagkatiwala ng banal na espiritu sa anak sa tao na siyang susi para mabuksan na ang nakabultahing kayamanan. Siya ang nakapropesiya na ang katawan niya ay koneksyon dito sa kayamanan at sa mundo. Walang sino man na makapagbukas sa kayamanan na ito sapagkat kung hindi ka koneksyon nito sa nakabultahing kayamanan ay magiging kandila ka. Kalansay ang kalalabasan mo o abo ang katawan mo. Bakit? Dahil 144,000 ang nakabantay nito at mismo ang banal na espiritu ay siya ang apoy, araw. Kaya kung sino ka o kayo na tutupo sa nakabultahing kayamanan ay masusunog. Ang World Bank o Federal Reserve ay katawan ng Diyos Espiritu. Narito na sa Pilipinas ang may-ari ng kayamanan, panahon na hanapin na ninyo ang may-ari para sa kaligtasan nating lahat, para maupo na ang Divine Government, Diyos Espiritu. Ito lamang ang kaligtasan sa lahat ng krisis na darating. Sa lahat ng world leaders sa buong mundo, makinig kayo. Pinagmitingan ninyo na maupo muna kayo hanggang 10 taon sa local government. Patay na ang lahat kung patuloy kayo sa inyong pamumuno sa local government. Bakit? Tapos na ang inyong pamumuno at hindi na papayag ang banal na espiritu na patuloy pa kayo sa inyong mga kuro-kuro. Tapos na ang inyong pamumuno sa local government. Narito na ang banal na espiritu at nakahanda ang kanyang pamumuno sa Divine Government. Hindi lamang sa Pilipinas, patungo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nakahanda na ang lahat para sa kanyang paghahari. Narito na ang kanyang mga gawa at mga programa sa bagong kaalaman tungo sa pagbabago, patungo sa kaligtasan
sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa kanyang paghahari ay para mabago ang takbo ng panahon. Narito na ang tinaguriang may-ari na makapagbukas sa kayamanan. Sa pamamagitan nito ay mabuduktungan ang ating buhay. The Great Reset. Pag-usapan natin ang The Great Reset. Ano ba ang The Great Reset? Ito po ay pagbabago, pagsisimula sa lahat ng antas tulad ng ekonomiya, pamumuno, trabaho, pira, posisyon trabaho ng bawat individual sa lahat ng tao sa buong mundo mula sa bansang Pilipinas. Iisang pira na lang ang gagamitin sa buong mundo. Sa ngayon, kasi bawat bansa ay may iba't ibang central bank o tinatawag na money currency. Pero dito ay isang pira na lang ang gagamitin sa buong mundo. Wala nang halaga ang pira sa bawat bansa. Dito, ang pira ng banal na espiritu ay naka-gold backup na. Ilalabas na niya ang pira na bago. Ang bawat bansa, kung walang gold o silver man, ay wala silang pira. Kung sino ang makabukas sa kayamanan ay siyang muka niya ang nakalakra sa pira na naka-gold backup. Nagawa ng banal na espiritu at tapos na at inihanda para sa kanyang pamumuno sa perpektong panggobernuhan sa Diyos Espiritu. One man rule, one religion, buong mundo. Dahil ang Diyos ay nagmamayari sa lahat ng buhay na may buhay, hayop o bagay man. Ito yung tinatawag na you own nothing and you will be happy. Dahil wala kang pera, kahit bahay at lupa na binabayaran mo ay hindi mo pagmamayari. Sapagkat ang lahat ay babawiin na ng banal na espiritu. Ang bawat bansa ay malaki ang utang sa World Bank at hindi kayang bayaran ng bawat local government na namumuno sa ngayon. Kaya naman tayong lahat ay may utang sa World Bank. Kahit ibinuntis pa lang ay may utang na. Ngayon, naningil na ang Diyos Espiritu at dahil hindi makabayad sa utang, hinigop niya lahat ng pira patungo sa World Bank kaya zero balance ang lahat. Isinirado na ng Banal Espiritu ang World Bank para walang bansa na makautang nito. Patay na ang pamunuan sa local government at naghihirap ang buong mundo. Patuloy ang pangyayaring ito, marami ang mamamatay, nagkakasakit, walang kakainin, gutom, trahedya, malaking lakas na lindol, tsunami at marami pang iba hanggat hindi ito mabuksan. Dahil gusto ng banal na espiritu na hahanapin ninyo ang itinalaga para magbukas sa kayamanan na ito. Dahil siya lamang ang susi para madugtungan ang ating buhay. At hindi tayo hahantong sa sunog. Ang lahat ng kayamanan na ito ay kanyang inihanda para sa divine government. At dahil ito ay batas, King R.A., susundin sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Hindi matutupad ang tao, kundi ang nakapropesiya at nakasulat sa Biblia. Na hindi ito comics na basta lang babasahin pagkatapos wala na. Ito ay naka-Biblia pero wala kaming Biblia ang binabasa dahil ang Biblia ay napuno lamang sa kanyang espiritu na ito 28 literal lamang ang nakasulat diyan. So, ang sabi ng Banal na Espiritu, ito ay mangyayari kung hindi kikilos ang taong bayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi buong mundo.
Ang pira ay pag-isahin na. New World Order, one-man rule para sa perpektong panggobernuhan sa Diyos Espiritu. Mawala na ang bisa o hindi na magamit ang pira natin sapagkat may bagong pira ang banal na Espiritu na ilalabas na naka-gold backup. Sa panahong ito, ang isang bansa kung wala siyang gold o silver man, inulit ko lang, nabanggit ko na sa unahan na wala silang pira. Pagkagayon, ang banal na Espiritu lamang ang nagmamayari sa kayamanan na ito. Sa lahat ng bansa, ngayon ay zero balance ang lahat. Local government dahil hinigop na niya ang lahat. Sa laki ng utang ng bansa na hindi kayang bayaran, ito ay kailangan na ang The Great Reset. Ang bawat isang individual ay wala palang pera ni sentimo. Kahit sarili mong bahay at lupa ay hindi mo pa pagmamayari. Dahil sa laki ng utang ng World Bank, lahat pala ng ari-arian ng bawat isang tao o isang individual ay kulang pa ibayad sa utang sa World Bank. Ang nakabultahing kayamanan na ito ay inihanda ng banal na Espiritu para sa kanyang paghahari dito sa Pilipinas. Napakaswerte po ng bansang Pilipinas at kanyang napili para ibigay sa atin ang marangyang buhay. Kaya nga naman, maharlika ang mga Pilipino. Ngayon, kung sino man ang nag-aangkin o nagtangka na kunin ito, ay hindi po ninyo makuha-kuha ito kahit kailan sapagkat kung hindi ikaw o kayo koneksyon sa kayamanan na nakabultahi ay maging kandila kayo o kalansay o abuman. Kung hindi ka koneksyon sa katawan ng Diyos na itong mundo ay mamamatay ka o di kaya masusunog ka. Kaya in short, maging kalansay ang sinuman na kukuha nito o tutupo sa kayamanan na nakabultahi. So sa unahan, nabanggit ko na to na 144,000 spiritual ang nagbabantay dito. Narito na ang mga gawa ng banal na Espiritu at ito ang nagmamayari sa kayamanan. Alphabetical, Colegio de Misterio, Non-Mysteries, Divine Government, Program, Incorporated. Kahit magpresenta pa kayo ng iba't ibang dokumento para rito ay wala pa ding silbi dahil ang laman ng dokumento na dala ninyo ay ang laman niyan ay 28 litra alpabito. Dito lang ninyo kinuha sa Diyos Espiritu na nakasulat sa inyong documents paper. Ito ang 28 litra alphabetical o alpabito sa Espiritu, sa Diyos Espiritu. Ang tao na mag-touch nito ay masusunog. Masusunog siya dahil ang Diyos ay apoy, araw. Kaya sa pamagitan ng pagbukas nito, makilala na siya. Kung sino ang makapagbukas nito ay makilala na ang tunay na nakakoneksyon sa kayamanang ito. Dito, witness tayong lahat sa kapangyarihan na ipakita ng banal na Espiritu sa darating na kanyang pamumuno. Dahil hindi matupad ang tao, kundi matupad ang programa ng mga spiritual division. Nakapropesiya ang kanyang kapalaran na maghahari sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang alphabetical ay arka sa kaligtasan. Bagong buhay, bagong kaalaman, walang mahirap, ang lahat ay pantay-pantay, ibigay ng Diyos atin ang kaginhawaan na nais natin na makamit dito sa mundo. Walang sino man ngayon ang mayaman, lahat naghihirap na dahil babawiin na ng Diyos Espiritu ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Nag-iisa na lang ang mayaman, walang iba kundi ang nagmamayari sa kayamanang ito. Ang napili at
itinalaga ng banal na espiritu dahil siya ang koneksyon sa mundo at sa kayamanan na kanyang pamunuan, ang divine government, dala niya ang dokumento sa lahat ng dokumento sa buong mundo. Ang alphabetical, 28 litra, espiritu ng Diyos. Ano ba ang mangyayari kung hindi mabuksan ang nakabultahing kayamanan na inihanda ng banal na espiritu para sa kanyang pamumuno sa divine government? Ano ba ang mangyayari sa buong salibutan kung hindi makahari ang Diyos Espiritu sa original government buong mundo? Kung hindi makahari ang Diyos sa bagong panggobernuhan, sa bagong kaalaman, ay hahantong tayo sa 7 taong init, sunog, susunugin ang buong mundo. Magsimula ngayong 2021, uubusin ang pagkain, zero balance ang lahat ng pera sa bangko, sakit, grabe, nakakagimbalang pangyayari, nakakamatay sa mga tao, matira ang matibay. Sa loob lamang ng 2 taon mula sa taong ito, napakalakas na lindol ang darating at tsunami. Marami ang mamamatay, marami ang mga masisirang, mga instruktura at iba pa. Darating ang El Nino na wala ng ulan, init, na walang mamamatay ang mga kahayupan, kakahuyan, damo at mga tanim dahil uubusin ang lahat. Tutuyo ang tubig at dagat. Gusto ba ninyo na mangyari ito? Diba hindi? Dapat kumilos na tayong lahat, magkakaisa tayong lahat at ipagsigawan diyan sa kalsada na hindi away kundi ipagsigawan natin na ilabas na ang nakabultahing kayamanan. At lahat ng magpresenta na nag-aangkin nito na sila ang may-ari, lalabas na rin. Para itutupo na yung kamay doon sa kayamanan na nakabultahe para makita talaga kung sino ang makabukas niyan. Kung sino yung hindi makabukas at makalansay, otomatiko alam natin na hindi siya ang nagmamayari. Pero kung ang makapagbukas nito ay siya ang itinalaga ng banal na espiritu para pamunuan ang divine government, walang magawa ang tao kasi ang lahat ay nakapropesiya na at siya ang napili ng banal na espiritu para mamuno sa divine government. Otomatiko, ang lahat ng sakit na nangyari ngayon na nakakamatay sa buong mundo ay mawawala na. Matutuldukan na rin ang kahirapan at pagtaas ng mga bilihin. Kawawa ang mga musmos na bata. Bakit? Dahil madadamay sila sa parusa na darating sa sanlibutan. Kayong lahat na mga world leaders sa bawat bansa, kumilos na kayo. Sa inyo umaasa ang taong bayan sa bawat bansa pero hindi ninyo madugtungan ang buhay ng bawat isang individual buong mundo kung patuloy kayo sa inyong pamumuno sa local government. Yan ang katotohanan at yan ay sinasabi ng banal na espiritu. Gusto niyang ipaabot sa ating lahat na ang Diyos ang masusunod, hindi ang tao. Kaya yung mga kuro-kuro ninyo, kung ano man ang pinagmimitingan ninyo, sa inyong hingi pa kayo na extend na 10 taon para sa pamumuno sa local government, huwag nyo nang ituloy. Kamatayan sa lahat ng tao. Ang Diyos lamang ang tanging pag-asa para malutas ang lahat ng ito na naka-biblikal na mangyayari. Hindi ito comics. Nabanggit ko na ito sa unahan, nababasahin na lang at pagkatapos parang drama lang. Ito ay nakapropesya at nakasulat mismo sa Biblia. Sa bagay, kami wala namang Biblia na hinawakan o binabasa. So alam na ninyo na ang lahat ng ito ay mangyayari. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang lahat ay matutupad. Ang lahat ng ito ay babala ng banal na espiritu para sa ating lahat. Kaya dapat kumilos na tayo.
hindi matapos ang taong ito, kikilos na tayong lahat, magkakaisa tayo, hindi tayo magsisigawan dyan sa kalsada para lang mag-away, kundi ipagsigawan natin na maghari na ang Diyos, Espiritu, na darating na ang kanyang pamunuan for divine government para sa kaligtasan nating lahat. Hindi pwedeng magpatuloy ang local government sa kanilang mga kahibagan na sila pa rin ang mamumuno dahil ito ay kabagsakan sa lahat. Marami ang mamamatay, sakit, trahedya, ang 7 kapanaksan nga gisulat sa Biblia nga ibubo niya sa kalibutan tungod kay dili man siya makahari. Mahitabo ka na. Kay ang Diyos, Espiritu, istorya. Siya ang salita na nagsalita. Makapangyarihan ang salita dahil ang salita ay Diyos. 28 litra, alpabito. Kaya ito yung big deal. Big deal, ang sabi ng Espiritu, pili ang tao. Kayo mga world leader, sa bawat bansa, magpili kayo. Sa mga namuno ngayon sa local government, kung magpatuloy kayo sa inyong pamuno sa local government, ay kamatayan ng lahat. Sunog ang kahantungan, susunugin ang buong mundo. Ibalik sa lupa. Nawala ng pagbalik ang lahat ng tao. Tutunawin ang buong mundo. Maligtas ang dapat maligtas, mamatay ang dapat mamatay. Lahat, walang matira. Balik, pataba sa lupa. Kasi babaguhin ang mundo eh. Tapos na ang 3,000 years, nagsisimula na tayo ngayong taon. Uno na tayo ngayon sa spiritual. Kaya dapat maniwala kayo kung ano ang sinasabi dito. Hindi ito galing sa akin. Hindi ito galing mismo sa kay Ginoong Jebers Kalamdag na namumuno sa alphabetical, kundi ito ay galing mismo sa banal na espiritu na nagsasalita sa kanya at inutos lang din sa akin na magsalita na bilang buka dito sa alphabetical, Colegio de Misterio, 9 Mysteries, Divine Government, Program Incorporated. Patay na ang ekonomiya, patay na lahat. Walang mayaman. Uubusin ang lahat ng pagkain. Marami ang mamamatay dahil sa sakit na kakagimbalang darating sa loob lamang ng 2 taon. Pero kung magkakaisa tayong lahat at kumilos para hanapin ang makapagbukas sa kayamanan, ay kaligtasan ng lahat ng tao sa buong mundo. Mawawala agad ang sakit na nakakamatay at ibigay niya ang magandang buhay. Lahat ng tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nasa inyo ang desisyon. Mag-isip ka tao at tutulong ang Panginoon. Alpha Omega, tubig man noon ang dumating sa panahon ni Noah, ngayon ang darating ay apoy dahil ang Diyos ay apoy. Ang Diyos ay apoy, araw at lahat ay matutupad at mangyayari dahil siya ang may-ari sa lahat ng may buhay dito sa mundo. Ang Diyos ay salita, 28 litra alpabito, nagpaabot sa ating lahat na darating siya dito at maghahari sa Pilipinas, buong mundo. Hindi matupad ang tao. Maghahari ang Panginoon. Nakapropesya yan. Walang magagawa ang tao. Kaya lang, ito man ang gusto ninyo, bago maghari ang pamunuan ng Diyos Espiritu, ang Divine Government, ito ang mangyari. Sakit, nakakamatay, lindol, tsunami, bagyo, dami ang mamamatay, kawawa ang mga musmos, walang alam. Madadamay sila. Pero, kayong mga nasa local government, kayo ang hadlang. Kaya dapat bumaba na kayo sa inyong mga pwesto para paupuin ang pamumuno ng Diyos Espiritu. At ihirang ang hari sa lahat ng hari para mabuksan na ang kayamanan. Posisyon, trabaho, mamuno para sa bagong panggobernuhan, ang tinatawag na perfect divine government. Ito ang hinahintay sa lahat ng tao. Ito ang hinihintay sa lahat ng reliyon. Pero
Ang tao hanggat di nangyayari, hindi naniniwala. Alpha Omega. Bakit? Sa panahon ni Noah, nung sinabi niyang inutusan siya ng banal na espiritong gumawa ng arka at pasakayin ang lahat ng tao, may sumakay ba? Tumawa lang ang tao. Hindi naniniwala. Ngayon, sa panahon ni Kristo, ni Jesus Christ, siya yung Panginoon natin, anak sa tao noon. May naniwala ba sa Kanya? Iilan lang. At dahil sa inggit, sa mga namumuno dyan sa local government, ipinako sa cross. Kabayaran sa lahat ng kasalanan ng tao. Ngayon, hindi na po yun mangyayari, mga kababayan ko. Dahil, kung si Jesus Christ ay ipinako noon, ngayon, tao ang ipinako. Kaya nga virus coronavirus. Kaya sana naman makinig kayo at kumilos para sa ating lahat. Para sa kaligtasan, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa sarili natin, kundi buong mundo. Si Noah nagsasabi na darating ang baha pero walang naniwala. At ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat na kumilos na o kumilos na tayong lahat dahil hahantong tayo sa sunog kung hindi tayo kikilos at kung hindi makahari ang pamunuan ng banal na espiritu dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya inanyayahan ko ang lahat na sumakay na sa alphabetical, arka ng kaligtasan. Sumakay na kayo dahil narito na ang kanyang mga gawa. Kung makahari na ang divine government, ay gagawing Little America ang bansang Pilipinas. Perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Magniningning ang bansang Pilipinas, nakahanda ang lahat ng programa ng banal na espiritu para sa divine government. Posisyon trabaho, ibigay sa atin ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang aking sasabihin. Maraming salamat po sa mga nakikinig buong mundo. Pero hindi pa po tayo magtatapos dito. Sa susunod pong mga videos ay may gagawin pa po kami para maipaabot sa inyo ang gustong ipaabot ng banal na espiritu. Maraming salamat po. Magandang araw, world.